Isang malakas na ring mula sa cellphone ang pumunit sa ingay ng marangyang party. Napamura si Alejandro Joaquin A.J. Del Fuego sa isip. Sino ba ang tumatawag sa ganitong oras? Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak na papaligiran ng mga pekeng tawa at mga usapang walang kabuluhan. Ito ang mundo niya. Ito ang buhay na gusto niya. Sinulyapan niya ang screen. Doña Isabela. Biglang nawala ang epekto ng alak sa kanyang sistema. Ang kanyang ina. Tumayo siya at humanap ng tahimik na sulok bago sagutin ang tawag. Ma? Nasa ospital ang papa mo, AJ. Inatake sa puso. Isinasalba siya ngayon. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng yelo na tumusok sa kanyang dibdib. Walang paalam, tinalikuran niya ang party. Ang ugong ng makina ng kanyang sports car, ang tanging musika sa kanyang tainga, habang tinatahak niya ang daan patungo sa Del Fuego Medical Center, ang ospital na pag-aari ng kanilang pamilya. Ang ospital na halos hindi niya pinapansin. Pagdating niya, ipinarada niya ang sasakyan sa mismong entrance, iniwan ang susi sa valet na natataranta. Hindi siya naglakad, halos tumakbo siya papasok. Nasaan ang pamilya ko? Utos niya sa unang nurse na nakita niya. Sir, nasa VIP waiting room po sa 3rd floor. Hindi na niya pinatapos ang nurse. Sinalubong siya ng kanyang ina, si Doña Isabela, na may bakas ng pag-aalala sa mukha pero nananatiling matatag. Mama, kamusta si Papa? Stable na siya. Ang sabi ng doktor, milagro daw na naagapan. Isang napakagaling na surgeon ang nag-opera sa kanya. Nakaramdam ng kaunting ginhawa si AJ, pero agad itong napalitan ng pamilyar na pagmamataas. Bilang pansamantalang tagapamahala habang may sakit ang ama, kailangan niyang ipakita kung sino ang boss. Kailangan niyang siguraduhin na ang lahat ay umaandar ng perpekto. Ako na ang hari rito. Mag-iikot lang ako, ma. I need to make sure everything is in order. Naglakad siya sa mga pasilyo na may awtoridad. Ang mga empleyado ay napapatigil at yumuyuko sa kanyang pagdaan. Tinitingnan niya ang bawat sulok, naghahanap ng kahit anong mali. Para sa kanya, ang kahinaan ay hindi katanggap-tanggap at doon niya nakita. Isang pinto ng on-call room na bahagyang nakabukas. Sumilip siya sa loob at kumunot ang kanyang noo. Isang babaeng doktor, nakasuot pa ng scrubs, ay nakayuko sa mesa. Natutulog. Isang pamilyar na galit ang kumulo sa loob niya. Isang doktor na natutulog habang may mga pasyenteng naghihirap? Sa ospital niya? Hindi maaari. Pumasok siya sa kwarto ng walang katok. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig ang gumising sa babae. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata ay pagod at naguguluhan. Sir? Tanong nito sa mahinang boses. Anong pangalan mo? Malamig na tanong ni AJ. Dr. Althea Cara Martinez po. Anong ginagawa mo? Natutulog ka ba sa oras ng trabaho, Dr. Martinez? Pasensya na po, sir. Katatapos ko lang po sa isang mahabang operasyon. Hindi niya pinatapos ang sasabihin nito. Para kay AJ, palusot lang ang lahat ng iyon. Hindi ko kailangan ng mga empleyadong natutulog sa trabaho. Deklara niya. Ang bawat salita ay puno ng kapangyarihan. You're fired! Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Dr. Martinez. Napalitan ito ng hindi makapaniwalang pagtingin at pagkatapos isang tahimik na pagkadismaya. Walang sinabi ang doktor. Dahan-dahan itong tumayo, kinuha ang kanyang mga gamit at nilagpasan siya nang hindi man lang siya tinitingnan. Naramdaman ni AJ ang isang alon ng kasiyahan. Ganoon lang iyon. Isang utos mula sa hari. Lumabas siya ng kwarto, taas noo. Sinalubong siya muli ng kanyang ina sa pasilyo. Saan ka galing? Tanong ni Doña Isabela. Nagdidisiplina lang ng isang tamad na doktor, ma. Don't worry, I handled it. Tinitigan siya ng kanyang ina.
Isang kakaibang ekspresyon ang mababasa sa mukha nito. Isang ekspresyon na nagpatindig ng balahibo ni AJ. Alejandro! Sabi nito sa boses na mas malamig pa sa hangin ng aircon. Alam mo ba kung sino ang doktor na iyon? Nagbago ang timpla sa paligid. Ang babaeng henyo na kalalabas lang mula sa 10 oras na operasyon para iligtas ang papa mo? Bumigat ang paghinga ni AJ. Ang babaeng sinisante mo. Hindi naramdaman ni Althea Thea Martinez ang pagod habang naglalakad siya palabas ng Del Fuego Medical Center. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng kahihiyan at ang lamig ng hangin sa kanyang pisngi. Hindi siya umiyak. Hindi niya bibigyan ng ganoong klaseng kasiyahan ang mayabang na lalaking iyon. Sumakay siya ng taxi at sinabi ang address ng kanyang maliit na apartment. Sa buong biyahe, nakatingin lang siya sa labas ng bintana sa mga ilaw ng syudad na tila nangungutya sa kanya. 10 oras. 10 oras niyang ipinaglaban ang isang buhay sa operating room. Ang bawat tahi, bawat desisyon ay nakasalalay sa kanyang mga kamay na ngayon ay bahagyang nanginginig pa rin. Naalala niya ang kritikal na sandali nang biglang bumaba ang blood pressure ng pasyente. Ang tensyon sa kwarto, ang takot sa mga mata ng mga nurse, pero nanatili siyang kalmado. Iniligtas niya ang pasyenteng iyon. At ang kapalit? You're fired. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas masakit pa sa kahit anong pisikal na pagod. Pagdating sa kanyang apartment, ibinagsak niya ang sarili sa sofa. Ito na ang kanyang santuwaryo, isang maliit na espasyo na puno ng mga libro at katahimikan. Dito, siya lang ang nasusunod. Walang mayayamang tagapagmana na maaaring yurakan ang kanyang pagkatao. Tumunog ang kanyang cellphone. Ben Vien. Hindi niya sinagot. Tumunog ulit. Ben Vien ulit. Pinatay niya ito. Ayaw na niyang makarinig ng kahit ano mula sa lugar na iyon. Kinabukasan, nagising siya sa malakas at tuloy-tuloy na katok sa pinto. Nagtaka siya. Sino naman ang bibisita sa kanya ng ganito kaaga? Nakasimangot siyang binuksan ang pinto at ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay tila nawala. Nakatayo sa labas si Alejandro AJ Del Fuego. Mukha itong hindi nakatulog. Ang dating mayabang na tindig nito ay napalitan ng bahagyang pagkayuko. May dala itong paper bag mula sa isang kilalang coffee shop. Dora Martinez, simula nito, ang boses ay alanganin. I'm sorry. Tinitigan lang siya ni Thea, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Nalaman ko na, ang papa ko pala ang pasyente mo. Utang ko sa'yo ang buhay niya. Mali ang ginawa ko. I was an arrogant fool. Inabot nito ang paper bag. Kape. Narinig ko paborito mo raw dito. Hindi kinuha ni Thea ang kape. Nanatili siyang nakatayo sa may pinto, isang buhay na pader sa pagitan nilang dalawa. Tapos na po ba kayo, sir? Tanong niya. Ang boses ay kalmado pero may talim. Please, bumalik ka na sa ospital. I will double your salary. Triple it even. Just come back. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Thea. Pera. Iyon palagi ang solusyon ng mga taong tulad niya. Hindi po ang trabaho ang problema, Mr. Del Fuego. Sabi niya ng malinaw. Ang problema po ay ang kawalan ninyo ng respeto. Hindi nabibili ang dignidad at hindi rin nabibili ang tiwala ng mga taong nagliligtas ng buhay sa ospital ninyo. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni AJ. Tila hindi ito sanay na tinatanggihan. Kaya kung wala na po kayong ibang sasabihin, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Iniwan si AJ na nakatayo sa labas, hawak pa rin ang kapeng hindi niya tinanggap. Nang masiguro niyang nakaalis na ito, napasandal siya sa pinto at napapikit. Isang butil ng luha ang sa wakas ay pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa labas, nakatayo pa rin si AJ Del Fuego sa harap ng saradong pinto. Ang muka ay puno ng pagkadismaya. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, may isang bagay siyang gusto na hindi niya makuha. At sa isip niya, isang pangako ang nabuo. Hindi ako susuko.
Gagawin ko ang lahat para maibalik ka. Ang pagsara ng pinto ni Dr. Martinez sa mukha ni AJ Del Fuego ay mas malakas pa sa sampal. Bumalik siya sa ospital na may bagong damdamin na hindi niya madalas maranasan. Pagkabigo. Paano siya tinanggihan? Siya, si Alejandro Joaquin Del Fuego, tinanggihan ng isang simpleng doktor, isang katok lang sa pinto, at triple ng sahod ang inaalok niya. Pero isinara lang nito ang pinto. Pumasok siya sa boardroom para sa kanyang unang opisyal na meeting bilang pansamantalang CEO. Ang lahat ng department heads ay nandoon, mga mukha nila ay seryoso. Good morning. Simula niya, sinusubukang ibalik ang kanyang kumpiyansa. As you all know, I will be in charge while my father is recovering. Isang matandang doktor sa dulo ng mesa ang nagsalita. Si Dr. Santos, ang Chief of Surgery. Mr. Del Fuego, may mas mahalaga tayong problema kaysa sa pagpapakilala. Nawala ang ngiti ni AJ dahil sa biglaang pagkawala ni Dr. Martinez. Patuloy ni Dr. Santos, ang boses ay kalmado pero mabigat. May 3 high-risk cardiac bypass ang nakahold. May 2 aneurysm surgery na kailangan ng kanyang espesyal na kasanayan. Ang mga pasyenteng iyon, AJ, ay hindi makapaghintay habang buhay. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni AJ. Ngayon lang niya naintindihan. Hindi lang isang empleyado ang tinanggal niya. Tinanggal niya ang isang haligi ng ospital. Gumawa kayo ng paraan, utal niya. Ginagawa namin, sagot ni Dr. Santos. Pero kailangan mong maintindihan na ang hinahanap mong paraan ay ang babaeng sinisante mo. Natapos ang meeting na baon sa kahihiyan si AJ. Nagkulong siya sa opisina ng kanyang ama. Ang malaking mesa, ang mga litrato sa pader, lahat ay tila nang huhusga sa kanya. Ibibigay niyo sa akin ang 201 file ni Dr. Althea Cara Martinez. Utos niya sa kanyang sekretarya. Nang dumating ang folder, binuksan niya ito. Ang nakita niya ay hindi lang basta resume. Ito ay kwento ng isang henyo. Valedictorian. Summa cum laude. Mga parangal mula sa iba't ibang institusyon. Mga special training sa ibang bansa. Pero hindi ang mga grado o parangal ang tumatak sa isip ni AJ. Ang tumatak sa kanya ay ang isang maliit na sobre sa loob ng file. Puno ito ng mga sulat kamay na pasasalamat mula sa mga pamilya ng pasyente. Isalamat sa pagbibigay ng pangalawang buhay sa aming ama. Hindi namin malilimutan ang pag-aalaga mo sa aming anak. Dr. Thea, isa kang anghel. Thea, iyon pala ang tawag sa kanya. Isinara niya ang folder. Ang paghanga ay unti-unting pumalit sa kanyang inis. This woman wasn't just a doctor. She was a miracle worker. Lumabas siya ng opisina. May bagong determinasyon. Nakita niya ang isang grupo ng mga nurse na nag-uusap. Nilapitan niya sila, sinubukang maging magalang. "Excuse me," sabi niya sa isa na mukhang palakaibigan. "Kilala niyo ba si Dr. Martinez?" Nagulat ang nurse pero tumango. "Opo, sir. Si Dr. Thea po. Mabait po yun." Minsan, kapag wala akong pambili ng lunch, binibigyan niya ako ng pagkain niya. Minsan naman, kahit tapos na ang duty niya, nag-i-stay pa yan para lang samahan ang isang pasyenteng bata na takot sa dilim. Bawat kwento ay lalong nagpapabigat sa kasalanan ni AJ. Bumalik siya sa pagiging arogante. Ano ba ang gusto ng mga babae? Mamahaling bagay. Tama. Iyon ang sagot. Agad siyang tumawag sa isang high-end na jewelry store at nagpa-deliver ng isang diamond necklace sa address ni Thea. Sigurado siyang ito na ang solusyon. Walang babaeng makakatanggi dito. Pero makalipas ang ilang oras, bumalik ang delivery man, dala pa rin ang kahon. "Sir, pinapabalik po," sabi ng delivery man. May kasama pong sulat. Kinuha ni AJ ang maliit na piraso ng papel. Nakasulat dito, sa isang magandang penmanship, ang 5 salita na sumira sa buong plano niya. Hindi nabibili ang respeto.
Napaupo si AJ, talunan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang wala siyang kapangyarihan. Tinalo siya ng isang babaeng may prinsipyo. Pero habang nakatitig siya sa note, naalala niya ang sinabi ng nurse. May isang paboritong coffee shop si Thea na malapit sa ospital kung saan ito nagpapalipas ng oras. Hindi pera, hindi regalo. Marahil isang simpleng pag-uusap, isang totoong pagpapakumbaba. Iyon ang kailangan niya. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Walang plano, walang agenda. Nagmaneho siya papunta sa maliit na coffee shop na iyon, umaasang sa pagkakataong ito, gagawin niya ang tamang unang hakbang. Ilang araw nang hindi tumutunog ang cellphone ni Thea para sa mga emergency sa ospital. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Nakaupo siya sa paborito niyang sulok ng Kanto Kape, isang maliit na coffee shop na malayo sa gulo ng syudad. Hawak niya ang isang libro at isang mainit na tasa ng kape. Ito ang buhay na pansamantala niyang ninanakaw mula sa kanyang abalang propesyon. Simple, tahimik. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang marinig niya ang tunog ng kampana sa pinto ng shop. Napalingon siya at halos mabitawan niya ang kanyang libro. Si Alejandro A.J. Del Fuego. Nakatayo ito roon, hindi suot ang kanyang mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon. Tila nawala ang ere ng kayabangan sa kanyang mga balikat. Nag-iwas ito ng tingin ng magtama ang kanilang mga mata. Tila isang batang nahuling nagnakaw ng candy. Hindi ito lumapit sa kanya. Sa halip, pumunta ito sa counter, umorder, at naupo sa isang mesang malayo sa kanya. Napansin ni Thea na hindi nito tinitingnan ng cellphone. Hindi ito nagbabasa ng dyaryo. Nakatitig lang ito sa tasa ng kape nito, tila malalim ang iniisip. Paminsan-minsan, sumusulyap ito sa direksyon niya. At kapag nahuhuli niya ito, mabilis itong umiiwas. Isang oras ang lumipas. Nananatili lang itong nandoon. Tahimik, nagmamasid. Hindi na natiis ni Thea. Tumayo siya, handa nang umalis. Ngunit sa pagtayo niya, tumayo rin si AJ. Dr. Martinez, sandali. Huminga ng malalim si Thea. Ano na naman po ito, Mr. Del Fuego? Wala, mabilis niyang sagot. Wala akong ibebenta. Wala akong hihilingin. Gusto ko lang ulit mag-sorry. Sa paraang hindi ako mukhang mayabang na boss. Tumingin ito sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, nakita ni Thea ang isang bagay na iba. Hindi pagkukunwari, kundi isang tunay na pagsisisi. Hindi ko alam ang ginagawa ko, Thea. Pag-amin nito, sa unang pagkakataong tinawag siya sa kanyang pangalan. Buong buhay ko, nakukuha ko ang lahat. Kapag may problema, pera ang solusyon. Pero ikaw, tinuruan mo ako na may mga bagay na hindi nabibili. Bahagyang lumambot ang puso ni Thea. Dahil hindi bagay ang mga tao, AJ. Tumango si AJ. Alam ko. Ngayon, alam ko na. Patawad. Iyon lang. Walang alok na trabaho. Walang alok na pera. Isang simpleng patawad. Tumango lang si Thea at naglakad palabas ng coffee shop. Pero habang naglalakad siya palayo, hindi niya mapigilang mapangiti ng bahagya. Marahil, may pag-asa pa pala para sa aroganteng si Alejandro Del Fuego. Samantala, sa marangyang opisina ng Del Fuego Medical Center, si Doña Isabela Del Fuego ay may kausap sa telepono. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit puno ng lason. The position is open, sabi niya sa kausap. Ang kapalit ni Dr. Martinez, alam kong matagal mo nang hinihintay ito. It's time for you to come back. Nang makauwi si Thea sa kanyang apartment, dala pa rin ang kakaibang gaan ng loob. Binuksan niya ang kanyang laptop para tingnan ang mga email. May isang email mula sa HR department ng Del Fuego Medical Center. Ang subject, Welcoming our new head cardiothoracic surgeon. Napakunot ang noo niya. Ganoon kabilis?
Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang email. May attachment ito, isang larawan ng bagong doktor. Nag-download ito ng mabagal, tila sinasadyang patagalin ang suspense. At nang sa wakas ay bumukas ang larawan, nanlaki ang mga mata ni Thea. Ang kanyang paghinga ay tila huminto sa kanyang lalamunan. Ang laptop ay halos mahulog mula sa kanyang mga kamay. Isang pamilyar na mukha. Isang ngiting minsan na niyang minahal at kinasuklaman. Ang lalaking sumira sa kanyang tiwala sa pag-ibig. Nakatitig pabalik sa kanya mula sa screen si Dr. Liam Reyes, ang kanyang dating kasintahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni AJ Del Fuego na parang lumulutang siya sa alapaap. Ang pag-uusap nila ni Thea sa coffee shop, kahit maikli, ay isang malaking tagumpay. Walang sigawan, walang pagsasara ng pinto. Mayroon lamang isang sandali ng totoong pag-uusap. May pag-asa. Parang tinamaan ka, bro. Puna ng kanyang matalik na kaibigan habang naglalaro sila ng basketball sa private court ng mga Del Fuego. Hindi tanggi ni AJ, pero hindi niya mapigilan ang pagngiti habang sinshoot ang bola. I just respect her. Respect, tumawang sabi ng kaibigan niya. Isang linggo lang ang nakalipas, gusto mo siyang ipatapon sa buwan. Ngayon, respect na. Susunod niyan, I love her na. Hindi sumagot si AJ. Hinayaan na lang niya ang kaibigan na asarin siya. Dahil sa loob-loob niya, alam niyang may katotohanan sa sinabi nito. Ang magandang pakiramdam ay nagpatuloy hanggang sa pagbalik niya sa ospital. Pumasok siya sa opisina na may ngiti, handang harapin ang mga problema ng Del Fuego Medical. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na nabura nang makita niya ang kanyang ina na nakaupo sa silya ng kanyang ama, tila isang reyna sa kanyang trono. Good news, Alejandro, sabi ni Doña Isabela. Ang boses ay puno ng tagumpay. Nahanapan ko na ng solusyon ang problema natin sa surgery department. I hired a new head surgeon. He's brilliant. Galing pa sa Amerika. What? Ma, hindi mo man lang sinabi sa akin? Bakit? Kailangan ko pa bang magpaalam sa'yo? I am still the chairwoman of the board. At isa pa, ito ay para sa ikabubuti ng ospital, sabi nito. His name is Dr. Liam Reyes. Darating siya ngayon para sa kanyang orientation. May kung anong hindi nagustuhan si AJ sa pangalang iyon. At lalo siyang hindi nagustuhan ang ngiti sa labi ng kanyang ina. Ilang sandali pa, pumasok ang sekretarya. Ma'am sir, narito na po si Dr. Reyes. Pumasok ang isang matangkad at gwapong lalaki. Mayroon itong ngiti na tila kayang matunaw ang kahit sinong babae, ngunit para kay AJ, ang ngiting iyon ay may halong kayabangan. Mr. Del Fuego, it's an honor, sabi ni Liam, inilahad ang kamay. Tinanggap ni AJ ang kamay. Ang pagkakamay nila ay matatag, tila isang sukatan ng lakas. Welcome to Del Fuego Medical. May kung anong kuryente ng kompetisyon sa pagitan nilang dalawa. Isang bagay na hindi maipaliwanag ni AJ. Basta ang alam niya, ayaw niya sa lalaking ito. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga technical na bagay, biglang natahimik ang buong lobby. Ang mga nurse ay napatigil sa paglalakad. Ang mga usapan ay humina. Parang huminto ang mundo. Napalingon si AJ. At ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Nakatayo sa may entrance si Thea. Nakasuot ng simpleng damit, pero ang presensya niya ay sapat na para makuha ang atensyon ng lahat. Pumasok siya na may determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi ito ang Thea na mukhang pagod at talunan. Ito ay isang Thea na handang makipaglaban. Napatingin si AJ kay Liam. At doon niya nakita ang reaksyon na nagpatunay sa kanyang hinala. Ang ngiti ni Liam ay biglang nawala. Napalitan ito ng gulat, pananabik, at isang emosyon na hindi mabasa ni AJ. Kilala nila ang isa't isa. Naglakad si Thea palapit sa kanila. Ang bawat hakbang niya ay mabigat,
Huminto siya sa harap ni Liam. "Liam," sabi niya, ang boses ay halos pabulong. "Tia," sagot ni Liam. Ang mga mata ay nakatitig lamang sa kanya, tila wala ng ibang tao sa mundo. Naramdaman ni AJ na para siyang hangin. Isang extra sa isang eksenang hindi niya maintindihan. Isang apoy ang biglang sumiklab sa dibdib niya. Selos. Ngayon lang niya ito naramdaman ng ganito katindi. At pagkatapos, sinabi ni Liam ang mga salitang wumasak sa lahat ng pag-asa ni AJ. Sinabi niya ito ng mahina para lamang kay Thea, pero sapat na ang lakas para marinig ng taong nasa tabi nila. "I came back for you, Thea. Hindi ako sumuko sa atin." Ang mga salitang iyon, "Hindi ako sumuko sa atin," ay parang isang multo na bumulong sa tainga ni Thea. Hindi siya sumagot. Hindi siya lumingon kay AJ. Ang tanging ginawa niya ay tumalikod at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay papalayo sa dalawang lalaking biglang gumugulo sa kanyang tahimik na mundo. Narinig niya ang boses ni AJ na tinatawag ang pangalan niya, pero hindi siya huminto. Sa mga sumunod na araw, ang ospital ay naging isang battlefield ng mga emosyon para kay Thea. Nandyan si Liam. Palagi siyang nandyan. Sa umaga, may isang tasa ng paborito niyang kape na naghihintay sa kanyang mesa. Caramel macchiato, extra shot, less sugar. Alam pa rin niya, mag-iiwan siya ng mga notes sa kanyang locker. "Good morning, sana maging maganda ang araw mo." Sinusubukan niyang ipaalala kay Thea ang sila dati, ang masayang sila bago ang lahat ay nasira. "Nagkamali ako, Thea," sabi nito isang hapon nang maabutan siya sa hallway. "Pinagsisihan ko yun araw-araw, pero hindi nawala ang pagmamahal ko sa'yo." At sa kabilang dako, nandyan si AJ. Pero ang AJ na nakikita niya ngayon ay hindi ang AJ na nakita niya sa coffee shop. Dahil sa presensya ni Liam, bumalik ang pagiging mayabang nito. Ang kanyang paraan ng panunuyo ay ang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Isang araw, habang kausap ni Thea ang isang kasamahang doktor, biglang sumulpot si AJ. "Dr. Martinez," sabi nito ng malakas para marinig ng lahat. "I need your opinion on the new cardiac wing. Ikaw ang naisip kong pinakamagaling na pwedeng magbigay ng input. After all, this is our hospital." Napapikit si Thea sa inis. Ang pagdidiin nito sa salitang "our" ay nakakahiya. Sinusubukan nitong angkinin siya sa harap ng ibang tao. Ang AJ na sinsero at mahina ay nawala na naman, napalitan ng isang aroganteng bata na nagyayabang ng kanyang laruan. Gabi-gabi, gulong-gulo ang isip niya. Sino ang dapat paniwalaan? Ang lalaking minsan na siyang sinaktan pero nagsasabing nagbago na, o ang lalaking ngayon lang niya nakilala pero tila pa bago-bago ng ugali? Isang gabi, hindi na niya natiis. Kinumpronta niya si Liam sa opisina nito. "Bakit ka bumalik, Liam?" "Sinabi ko na sa'yo, para sa'yo." "Tapos na tayo," mariing sabi ni Thea. "Sinaktan mo ako, niloko mo ako." Lumapit si Liam. Ang mga mata ay puno ng lungkot na tila totoo. "Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Bata pa tayo noon, Thea. Natakot ako. Pero ikaw palagi ang hinahanap ng puso ko." Ang kanyang mga salita ay napakakinis, napakaperpekto. Halos maniwala na si Thea. Halos. Kinagabihan, habang nag-aayos ng mga lumang gamit, nakita niya ang isang lumang litrato nila ng dati niyang matalik na kaibigan sa med school, si Sarah, na ngayon ay nasa Cebu na. Bigla niya itong na-miss. Tinawagan niya ito. Matapos ang mahabang kumustahan, hindi na napigilan ni Thea na itanong, "Sarah, naalala mo pa ba si Liam?" Natahimik si Sarah sa kabilang linya. "Oo naman. Ang gagong yon. Bakit mo natanong?" "Bumalik siya. Kasama ko siya ngayon sa ospital." "Ano?"
Thea, mag-ingat ka dyan ha. Huwag kang maniniwala sa kahit anong sasabihin niyan. Sinabi niyang nagkamali lang daw siya. Isang malutong na tawa ang narinig ni Thea. Pagkakamali? Thea, hindi lang yun pagkakamali. He was with her for months, halos 6 na buwan. Pinagsabay niya kayo. Nalaman ko lang ang lahat pagkaalis mo. I'm sorry hindi ko nasabi sa'yo noon. Parang isang balde nang nagyayalong tubig ang ibinuhos kay Thea. 6 na buwan. Hindi iyon isang simpleng pagkakamali. Iyon ay isang kalkuladong panloloko. Biglang nagkaroon ng linaw ang lahat. Galit. Iyon ang nararamdaman niya para kay Liam. At awa para kay AJ. Hinusgahan niya ito. Inisip niyang pareho lang sila ni Liam. Pero si AJ, kahit mayabang, ay hindi nagsinungaling sa kanya. Kinabukasan, may bago siyang desisyon. Pupuntahan niya si AJ. Bibigyan niya ito ng isang tunay na pagkakataon. Naglakad siya papunta sa CEO's office. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ni Doña Isabela. Alejandro, tigilan mo na ang kahibangan mong ito kay Dr. Martinez. She is not right for you, for our family. At pagkatapos narinig niya ang sagot ni AJ. Isang sagot na nagpadurog sa kanyang puso sa 1,000 piraso. Ma, alam ko ang ginagawa ko. Hayaan mo ako sa diskarte ko. Sumagot si Doña Isabela. Ang boses ay tila isang ahas na nanunuklaw. Anong diskarte? Gamitin mo ang kahinaan niya para bumalik siya sa ospital. Pagkatapos, kapag naayos na ang lahat, itapon mo siya. Ganoon lang kadali iyon. Napatigil sa paghinga si Thea. Naghihintay. Naghihintay sa pagtanggi ni AJ. Naghihintay na ipagtanggol siya nito. Pero ang tanging narinig niya ay ang pagod at iritadong boses ni AJ. Ma, please, just let me handle this my way. Hindi pagtanggi, kundi isang pagsang-ayon sa plano. Tumalikod si Thea. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng dumaloy. Isa lang pala siyang kasangkapan, isang piyesa sa laro ng mga mayayaman. At sa pagkakataong iyon, nasira ang lahat ng tiwala na unti-unti niyang ibinibigay kay Alejandro Del Fuego. Ang pag-uusap nila ng kanyang ina ay nag-iwan ng masamang lasa sa bibig ni AJ. Hindi mo naiintindihan, ma? Sigaw niya matapos marinig ang mungkahi nitong gamitin at itapon si Thea. Hindi laruan si Thea. Totoo ang nararamdaman ko para sa kanya. Pag-ibig? Tumawa si Doña Isabela, isang tawang walang kagalakan. Alejandro, ang mga tulad natin ay hindi umiibig sa mga empleyado. We marry for power, for legacy. Itigil mo na itong kabaliwan na ito bago pa masira ang pangalan ng pamilya. Wala akong pakialam sa pangalan ng pamilya kung ang kapalit ay ang maging katulad mo, ma. Puso ang pinag-uusapan dito, hindi negosyo. Lumabas si AJ ng opisina. Padabog na isinara ang pinto. Hindi niya alam na ilang segundo lang ang nakalipas. Nandoon sa labas si Thea. Nakarinig ng bahagi ng kanilang pag-uusap pero sa maling interpretasyon. Ang alam lang niya, kailangan niyang patunayan sa kanyang ina at sa buong mundo na seryoso siya kay Thea. Pero si Doña Isabela ay hindi isang babaeng basta-basta sumusuko. Kung hindi madadaan sa salita ang kanyang anak, kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang ipakita kay Thea na hindi ito nabibilang sa mundo nila at si Liam ang mas karapat-dapat para dito. May naisip siyang isang mapanganib ngunit epektibong plano. Kinabukasan, may isang pasyenteng bigla ang isinugod sa ER. Isang kilalang businessman na matagal ng pasyente sa Del Fuego Medical. Ang kaso, posibleng atake sa puso. Mabilis na kumilos ang lahat. At dahil si Thea ang pinakamagaling na cardiac surgeon, sa kanya agad ibinigay ang kaso. Kailangan natin ng agarang angiogram. Utos ni Thea pagkatapos suriin ang pasyente. Check all his vitals. Prepare the operating room just in case. Ngunit nang lumabas ang resulta ng mga test, napakunot ang noo ni Thea. Kakaiba. Ang mga numero ay hindi tumutugma.
Ang blood chemistry ay tila may mali. Tila may isang gamot sa sistema ng pasyente na hindi dapat nandoon. Isang gamot na nagpapalala sa kondisyon ng puso nito. May error ba sa laboratorio? Tanong niya sa isang medtech. Wala po, doktora. 3 beses po naming inulit. Ganyan po talaga ang resulta. Nataranta si Thea. Paano niya ooperahan ang isang pasyente kung hindi niya alam kung ano ang eksaktong problema? Ang isang maling hiwa ay maaaring ikamatay nito. Habang siya ay gulong-gulo, biglang pumasok si Doña Isabela sa viewing room ng ER kasama ang asawa ng pasyente. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Dr. Martinez, anong nangyayari? Bakit hindi niyo pa dinadala sa OR ang asawa ko? Tanong ng ginang. Ang boses ay nanginginig. May inaalam pa po kami, ma'am. May hindi po tugma sa resulta ng tests. Anong ibig mong sabihin? Singit ni Doña Isabela, ang tono ay may halong akusasyon. Hindi mo alam ang gagawin mo, doktora? Ang pressure ay biglang bumigat. Ang mga mata ng ibang staff ay nasa kanya. Ang tiwala ng pamilya ng pasyente ay biglang naglaho. At sa perpektong tiyempo, na tila isang bayani sa isang pelikula, dumating si Dr. Liam Reyes. Anong nangyayari dito? Tanong niya, ang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Mabilis na ipinaliwanag ni Thea ang sitwasyon. Tiningnan ni Liam ang mga resulta. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya kay Thea. This is a rare reaction to a specific type of anti-hypertensive drug, sabi niya ng may kumpiyansa. Naka-encounter na ako ng ganito sa States. We need to administer a counter-agent bago natin siya operahan. Ako na ang bahala. Ang lahat ay napahanga. Si Liam sa isang iglap ay naging isang bayani. Si Thea sa kabilang banda ay naiwang mukhang isang doktor na walang kakayahan at nag-aalinlangan. Habang inihahanda ni Liam ang pasyente, nilapitan ni Doña Isabela si Thea na nasa isang sulok, talunan at napahiya. Nakikita mo? Bulong ng matandang babae, ang boses ay parang seda pero puno ng kamandag. Si Dr. Reyes ang nababagay sa'yo. Isang henyo, isang propesyonal, kapantay mo. Huminto ito at tinitigan si Thea mula ulo hanggang paa. Ang anak ko, laruan lang ang tingin niya sa'yo. Isang bagay na gusto niyang makuha dahil hindi niya makuha agad. Pero kapag nakuha ka na niya, pagsasawaan ka rin niya. Bawat salita ay tumago sa puso ni Thea. Ang kahihiyan sa ER, ang narinig niyang pag-uusap, ang mga kilos ni AJ nitong mga nakaraang araw. Lahat ay nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan, bumubuo ng isang masakit na katotohanan. Tama si Doña Isabela. Isa lang siyang laruan. Ang mga salita ni Doña Isabela ay umikot-ikot sa isipan ni Thea na parang lason. Laruan lang ang tingin niya sa'yo. Pagkatapos ng insidente sa ER, umuwi si Thea na dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Hindi lang ang kanyang propesyonal na kakayahan ang nayurakan, pati na rin ang kanyang puso. Umupo siya sa dilim ng kanyang apartment, iniisip ang lahat. Ang pagdating ni Liam, ang pagbabago sa ugali ni AJ, ang narinig niyang pag-uusap, ang perpektong pagdating ni Liam bilang bayani. Lahat ay konektado, lahat ay isang laro, at siya ang nasa gitna, ang taya na pinag-aagawan. Si Liam, kahit na sinungaling, ay hindi kailanman nagkunwari na may gusto siyang iba maliban sa kanya. Ang kanyang motibo ay malinaw. Gusto siyang mabawi. Si AJ naman, naging malinaw na rin ang motibo nito. Gamitin siya para ayusin ang ospital, para patunayan ang sarili sa kanyang pamilya, at pagkatapos ay itatapon siya. Ang lahat ng sinseridad na nakita niya sa coffee shop ay isang malaking pagkukunwari lamang. Kinabukasan, pumasok siya sa ospital na may bagong desisyon. Isang desisyon na pinatigas ng sakit at pagkadismaya. Sa kanyang locker, may isa na namang note mula kay Liam. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang ito isang simpleng good morning.
Kasama nito ay isang brochure para sa isang bagong bukas na state-of-the-art na ospital sa Laguna. They're looking for a new department head, nakasulat sa ibaba. Kung gusto mong umalis sa gulo dito, Thea, may lugar para sa'yo. Isang lugar kung saan ikaw ang reyna. Ito na, ang kanyang pagtakas. Sakto namang dumaan si Liam. Nakita mo na? Tanong nito. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ayokong nakikita kang ginaganito, Thea. You deserve better. Hindi sumagot si Thea. Kinuha lang niya ang brochure at inilagay sa kanyang bag. Iyon ay sapat ng sagot para kay Liam. Maghapon niyang inayos ang lahat. Nag-file siya ng kanyang resignation. Effective immediately. Hindi niya ito ibinigay kay AJ. Idinaan niya ito sa HR. Ayaw na niyang makita pa ang mukha ng lalaking iyon, ngunit tila mapaglaro ang tadhana. Habang papaalis na siya ng ospital, dala ang isang maliit na kahon ng kanyang mga gamit. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. At sa gitna ng ulan, sa may entrance, nag-aabang si AJ. Thea! Sigaw nito. Hindi alintana ang pagkabasa. I heard you resigned. Hindi totoo yan, di ba? Thea, talk to me. Lumapit ito sa kanya, ang mukha ay puno ng pagkalito at sakit. Ano bang nagawa ko? Tinitigan siya ni Thea. Ang ulan ay humahalo sa mga luhang hindi na niya napigilan. Ang tanong ay hindi kung anong nagawa mo, AJ. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa lamig at galit. Ang tanong ay kailan mo balak itigil ang laro mo? Laro? Anong laro? Kinuha ni Thea mula sa kanyang bulsa ang isang stethoscope, isang mamahaling stethoscope na may nakaukit na pangalan niya. Regalo ito ni AJ noong isang linggo. Heto, sabi niya, inilalagay ang stethoscope sa kamay ni AJ. Isoli mo na sa laruan mo. Tapos na ang laro. Thea, please, hindi ko maintindihan. Hindi mo na kailangang maintindihan. Putol niya. Dahil simula ngayon, wala ka nang dapat intindihin tungkol sa akin. Tumalikod siya at naglakad palayo sa ilalim ng ulan. Iniwan si AJ na nakatayo roon, basang-basa, hawak ang stethoscope na simbolo ng kanyang bigong pag-ibig. Nakatayo si AJ, hindi makagalaw. Ang lamig ng ulan ay walang-wala kumpara sa lamig na gumapang sa kanyang puso. Wala na siya. Umalis na siya. At hindi man lang niya alam kung bakit. Ang lahat ay nawala. Bumalik siya sa opisina ng kanyang ama. Basang-basa at talunan. Umupo siya sa madilim na kwarto, nanginginig. Kailangan niyang malaman kung saan siya nagkamali. Nilibot niya ng tingin ang kwarto at nahagip ng kanyang mata ang isang maliit na bagay sa ibabaw ng mesa ng kanyang ama sa ilalim ng isang tumpok ng papel. Isang maliit, itim na digital voice recorder. Alam niyang palagi itong daladala ng kanyang ama para sa mga mahahalagang meeting. Dahil sa kuryosidad o marahil ay sa desperasyon, kinuha niya ito. Tiningnan niya ang huling recording. Ang petsa, isang araw bago atakihin sa puso ang kanyang ama. Ang label, Meeting with a Dr. Isabella. Pinindot niya ang play. At ang tunog na lumabas mula sa maliit na speaker ay ang simula ng isang katotohanang gigimbal sa kanyang buong mundo. Ang unang boses na narinig ni AJ mula sa recorder ay ang sa kanyang ama, si Don Ricardo. Mahina ito, tila pagod. Isabella, hindi ako sang-ayon sa plano mo. This is madness. Sumunod ang boses ng kanyang ina, matigas at malamig. Ricardo, kailangan nating protektahan ang ating anak. Ang babaeng yan, she is a distraction. I found the perfect man to replace her, si Dr. Liam Reyes. He has a history with her. Gagamitin natin yon. Napahigpit ang hawak ni AJ sa recorder. Anong gagawin mo? Tanong ng kanyang ama. I will make him a hero in her eyes, sagot ni Doña Isabela. And I will make our son look like a fool. Konting tulak lang, aalis ang babaeng yan, at babalik sa dati ang lahat. Ang huling narinig ni AJ ay ang pagbagsak ng isang bagay. Marahil ay kamao ni Don Ricardo sa mesa. Bago natapos ang recording,
Biglang nag-ugnay ang lahat sa isip ni AJ. Ang biglaang pagdating ni Liam. Ang insidente sa ER. Ang mga salita ni Thea tungkol sa laro. Hindi siya ang naglalaro, ang kanyang ina. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman ang bumuhos sa kanyang sistema. Hindi ito ang aroganteng inis na dati niyang nararamdaman. Ito ay isang malalim at masakit na galit na nagmumula sa pagkakanulo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Dala ang recorder, sinalakay niya ang opisina ng kanyang ina. Naroon si Doña Isabela, kalmadong nagkakape, tila walang. Naroon si Doña Isabela, kalmadong nagkakape, tila walang anumang masamang nangyari. Nang makita niya ang itsura ni AJ, basang-basa, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Bahagya siyang nagulat. Alejandro, anong nangyari sa'yo? Para kang basang sisiw. Hindi sumagot si AJ. Nilapag niya ang recorder sa mesa, sa harap nito at pinindot ang play. Ang boses ni Don Ricardo at pagkatapos ay ang boses ni Doña Isabela ay pumuno sa tahimik na opisina. Sa bawat salita na lumalabas sa speaker, unti-unting nawawala ang kulay sa mukha ng matandang babae. Ang kanyang pagiging kalmado ay napalitan ng hindi makapaniwalang pagtingin. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Paano? Bulong ni Doña Isabela. Paano niyo nagawa ito, ma? Tanong ni AJ, ang boses ay basag sa galit at sakit. Sinira niyo ang lahat, hindi dahil sa pamilya. Hindi dahil sa legacy, kundi dahil sa sarili niyong pagmamataas. Sa unang pagkakataon, nakita ni AJ na natalo ang kanyang ina. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Walang maidadahilan. Tapos na ako sa pagsunod sa inyo, deklara ni AJ. Tinalikuran niya ang kanyang ina na naiwang nakatulala. Ang kanyang susunod na hinto, ang boardroom. Tawagin ang lahat ng department heads, emergency meeting. Ngayon na, utos niya sa kanyang sekretarya. At siguraduhing nandoon si Dr. Liam Reyes. Pagdating ng lahat, lalo na ni Liam na may ngiti pa sa labi, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si AJ. Ikinonekta niya ang recorder sa sound system ng kwarto. Muling umalingaw-ngaw ang pag-uusap ni na Don Ricardo at Doña Isabela. Ang ngiti sa mukha ni Liam ay unti-unting naglaho, napalitan ng pamumutla. Ang mga department heads ay nagkatinginan, puno ng gulat at pagkadismaya. Clanny. Nang matapos ang recording, lahat ng mata ay napunta kay Liam. Dr. Reyes, sabi ni AJ, ang boses ay malamig na parang yelo. It seems your employment here was based on fraud and conspiracy to sabotage another doctor. You are fired. At sisiguraduhin kong malalaman ng buong medical community kung anong klasing tao ka. Hindi na nakapagsalita si Liam. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng kwarto. Dala ang kahihiyan, pero hindi pa tapos si AJ. Kailangan kong umalis, sabi niya sa mga natirang doktor. Dr. Santos, kayo na muna ang bahala. Tumakbo siya palabas. Tinanong niya ang guard kung nakita nito si Thea. Opo, sir. Kakaalis lang po. May dalang maleta. Sumakay po ng taxi papuntang bus terminal. Bus terminal. Alis siya ng syudad. Sumakay si AJ sa kanyang kotse. Ang makina ay umugong na parang isang hayop na nasasaktan. Pinaharurot niya ito. Hindi alintana ang ulan at ang traffic. Kailangan niyang maabutan siya. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Habang nagmamaneho siya na parang wala ng bukas, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga huling salita ni Thea. Tapos na ang laro. Hindi pa. Bulong niya sa sarili. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ngayon pa lang magsisimula ang lahat. Ang bawat segundo ay mahalaga. Sa bus terminal, si Thea ay nakapila na. Hawak ang isang tiket papunta sa isang lugar na malayo. Isang lugar kung saan inaasahan niyang makakalimot.
Nang siya na ang susunod na sasakay, narinig niya ang isang sigaw. Isang sigaw na tumawag sa kanyang pangalan, mas malakas pa sa ugong ng mga bus at sa buhos ng ulan. Napalingon siya, at sa gitna ng gulo ng terminal, nakita niya si AJ. Tumatakbo, papalapit sa kanya. Napatigil si Thea sa pag-akyat sa bus. Ang lahat ng ingay sa paligid, ang busina ng mga sasakyan, ang sigaw ng mga konduktor, ang buhos ng ulan ay biglang nawala. Ang tanging nakikita at naririnig niya ay si AJ. Hingal na hingal itong huminto sa harap niya, basang-basa, ang dibdib ay mabilis na tumataas-baba, walang bakas ng pagmamataas sa mukha nito. Ang tanging nakikita ni Thea ay desperasyon. "Thea, wag," sabi nito sa pagitan ng mga paghinga. "Wag kang umalis." Hindi alam ni AJ kung ano ang sasabihin. Ang lahat ng inihanda niyang salita sa kotse ay biglang naglaho. Sa harap ni Thea, ang tanging alam niya ay ang katotohanan. "Hindi laro ang lahat, Thea," sabi niya. Ako ang naging laruan sa laro ng ina ko." Kinuha niya ang kanyang cellphone. Basang-basa ito, pero gumagana pa. Pinindot niya ang isang video file, ang recording ng emergency meeting. "Pakinggan mo," pakiusap niya. "Pakinggan mo ang totoo." Nag-aalinlangan si Thea. Ayaw na niyang masaktan pa. Ngunit ang sakit at katapatan sa mga mata ni AJ ay pumigil sa kanya. Kinuha niya ang cellphone. Inilapit niya ito sa kanyang tainga. At narinig niya ang lahat. Ang boses ng kanyang ama. Ang plano ng kanyang ina. Ang pagtatapat ni Liam. Ang pagtatanggol ni AJ sa kanya. Ang pagpapaalis nito kay Liam. Habang pinapanood niya, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Bawat salita sa recording ay isang martilyong sumisira sa pader na iyon. Nang matapos ang video, binalik niya ang cellphone kay AJ. Ang kanyang mga mata ay puno na ng luha, ngunit hindi na ito luha ng galit. Ito ay luha ng panghihinayang. "AJ, ako..." "Shh!" sabi ni AJ. Dahan-dahang pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Thea. "Ako dapat ang humingi ng tawad. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ng pamilya ko. Patawarin mo ako dahil hindi kita na ipaglaban ng mas maaga." Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang buong mundo nila ay nasa gitna ng maulang bus terminal. "Pero ang pagmamahal ko sa'yo, iyon lang ang totoo sa lahat ng ito." Sa mga salitang iyon, tuluyan nang bumigay si Thea. Hindi na siya nagsalita. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na matagal nang isinisigaw ng kanyang puso. Ibinagsak niya ang kanyang bag at niyakap si AJ ng mahigpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa basang dibdib nito at doon umiyak ng tuluyan. Naramdaman niya ang mga braso ni AJ na yumakap pabalik sa kanya, isang yakap na nagsasabing hindi na siya bibitaw. "Uwi na tayo!" bulong ni AJ sa kanyang buhok. Tumangulang si Thea. Uuwi na sila. Ang Del Fuego Medical Center ay mas maunlad kaysa dati. Sa ilalim ng magkasamang pamumuno ni CEO Alejandro Del Fuego at Head of Surgery Dr. Althea Martinez, naging isa ito sa mga pinakarespetadong ospital sa bansa. Si Don Ricardo ay magaling na. Madalas siyang nakaupo sa kanyang wheelchair sa may hardin ng ospital, masayang pinapanood ang kanyang anak at si Thea na magkasamang naglalakad, nagtatawanan. Si Doña Isabela, matapos ang ilang buwan ng hindi pagkibo, ay unti-unting natutong tanggapin ang lahat. Isang hapon, habang nagkakape si Thea sa lounge, tahimik siyang nilapitan ng matanda at inabutan ng isang platito ng ensaymada. Walang salitang binitawan, ngunit sa mga mata nila, iyon ay isang anyo ng pagsuko at paghingi ng tawad. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw, nakatayo sina AJ at Thea sa rooftop ng ospital, tanaw ang mga ilaw ng syudad. "Pagod ka na ba?" tanong ni AJ. Ngumiti si Thea. "Hindi, masaya ako." "Thea," sabi ni AJ,
biglang naging seryoso. Humarap ito sa kanya at dahan-dahang lumuhod. Nanlaki ang mga mata ni Thea. May kinuha si AJ mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing na may isang kumikinang na diamante. Alam kong wala akong karapatang tanungin ito pagkatapos ng lahat. Simula niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Pero sa buong buhay ko, ang puso ko ay sira, mayabang, at walang direksyon. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Dora Martinez, handa ka na bang operahan ang puso ko habang buhay? Hindi agad sumagot si Thea. Hinayaan niyang namnamin ang sandali, pagkatapos isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo naman, Mr. Del Fuego, sagot niya. Pero tandaan mo, ang operasyong ito, walang anesthesia. Tumawa sila pareho. At sa ilalim ng mga bituin, sa ibabaw ng ospital na naging saksi sa kanilang gulo, pag-asa at pag-ibig, isinuot ni AJ ang singsing sa daliri ni Thea. Isang pangako ng isang bagong simula. Isang buhay na puno ng pagpapagaling at walang hanggang pagmamahalan.